Well, Kuya Ramon, salamat sa tapang mo na aminin na pagod ka, okay? Kasi karamihan sa tao na nakikinig ngayon, hindi kayang sabihin yan. Maraming strong na tao sa labas, pero pag uwi, ubos na nga doon sa loob. Ang totoo, Kuya Ramon, hindi pagod na kahinaan yung pagod. Minsan, Teka, may, ito pa nga, teka, may nagsasabi dito. Saan ka pagod? Ha? Sa bayan? pagod mamahinga. Oo. Pagod na sa bayan. Mamaya, Sabi sasagutin. ni Senator, Hindi, huwag tayo mapagod. Oo. Bawal mapagod. Bawal mapagod. Sorry, Brad. Magsarado Go tayo. ahead, Brad. O Sorry sige, po. Pastor Jeff, tuloy mo. Bukas pala mikropono. Yung kala niya naka-off eh. Unang sabi niya, yung pag-amin na ikaw ay pagod, ano yung nabanggit mo, Pastor? yan. Yung pag-amin na ikaw ay pagod, napapakita lamang na ikaw ay tao rin. Tama. Pero of course, yung aking kaibigang komentarista, mamaya muna tayo bago tayo. Dito mo tayo sa ebanghelista. Tanda mo, Ramon, you are loved for who you are, not for what you do. Alam mo, Kuya Ramon, gusto ni Lord yung sipag mo, pero higit sa lahat, gusto niya ikaw yung pagkatao mo. Naniniwala ko hindi siya namatay sa krus para lang mas marami kang ma-accomplish na temporal things dito sa earth. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para iligtas ang magkaroon ka ng eternal life. Ang pahinga hindi gantimpala sa nagawa mo. Ito'y regalo ng Diyos. It's a gift, yung rest. Okay? Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa Kanya kasi matagal ka na niyang tinanggap. Sabi sa Salmo 23:1, ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang ng anuman. Yung shepherd daw po ang ating Diyos. The Lord is my shepherd. I shall never be in lack. So Kuya Ramon, don't confuse performance with purpose. Magkaiba ang pagiging productive sa pagiging faithful. Ang mundo sinasabi, galingan mo para tanggapin ka. Pero si Kristo ang sabi, tanggap kita, kaya maglingkod ka na may kalayaan. Kapag nawala po yung why, nauubos tayo sa what. Okay, we keep on doing a lot of what, ng how, wala namang why. Huwag mong kalimutan ang goal ng buhay, hindi lang maging magaling, kundi maging faithful kay Lord. At pangatlo, rest is not quitting, it's actually trusting. Ang pagpapahinga po hindi pagsuko. Ito'y pagtitiwala na kaya ni Lord kahit magpahinga ka. Maglaan ng oras na walang agenda, tahimik lang, maglakad, manalangin, huminga. Okay? Sa panahon ng pahinga, doon bumabalik yung tunay na lakas. Kaya Kuya Ramon, may practical steps lang ako sa iyo. Mag-set ka ng Sabbath rhythm, kahit isang araw sa isang linggo, o half day siguro sa isang linggo. Bitawan mo na yung telepono mo, huwag ka muna magtrabaho, huwag ka rin mag-ministry sa church mo, just rest and reflect. Pangalawa, have honest conversation. Sabihin mo sa boss mo, sa pamilya mo, sa pastor mo, na kailangan mo rin magpahinga. Totoong strength ay marunong humingi ng tulong. At pangatlo, mag-create ka ng boundaries. Hindi lahat oo-ohan mo. Hindi lahat ng emergency responsibilidad mo. Choose what matters most. Refill your soul, maglakad sa umaga, magkinig ng worship song, makinig dito sa Daily Bread, ipamuhay yung mga natututunan natin. Kaya, again, ang tunay na lakas, Kuya Ramon, ay hindi sa dami ng nagagawa, kundi sa lalim ng pagtitiwala sa Diyos. It doesn't mean you're busy, you're productive. I've seen a lot of people, they're so busy with a lot of things, pero hindi naman importante. Hindi ngunit rush yung mga ginagawa mo ay importante. Maaring rush yung mga importanteng bagay, pero hindi lahat ng mga bagay na kailangan tapusin, mga urgent things, ay importante. Kaya, Kuya Ramon, have the wisdom to know kung ano talaga yung importante sa buhay at yun lang ang mga ooha natin. Kaya, dahil sabi sa Salmo 23:1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Tayo manalangin, Panginoon. Salamat sa liham ni Kuya Ramon na sinasalamin ang karamihang problema ng tao, Lord. That we have to perform para kami makakuha ng pagmamahal sa mga kamag-anak. Yes, Lord, kailangan kami mag-provide. Pero kung ito na naging source of idolatry namin, na kailangan namin maging CEO, kailangan namin kumita ng malaki, kailangan namin naka-latest na gadget, kailangan namin mastugunan lahat ng tao na nangangailangan sa paligid namin, then we become their Savior. Kami, Lord, ang nagiging Savior ng mundo, ng mga tao sa paligid namin. Help us, Lord, to discern kung ano yung mahalaga at kung ano yung mga hindi ganun kahalaga. Because we have limited strength, we have limited time here on earth, we need to use it wisely. Salamat, Panginoon, sa inyong lakas na binibigay sa amin that while we're resting, you are actually providing. In Jesus' name, Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.